Marami nagtatanong, nasan daw sila Ate V nung panahon ng baha, ng bagyo? Kasi ang dami naghahanap kay Ate V tsaka sa pamilya niya, saan daw nung panahon ng sakuna. Pero ang dami na kasi nakapansin na parang dalawa na lang yung co-host ni Kuya Will dun sa Will to Win. Bakit? Ano raw dahilan? Ayun na nga, Nay. May nakapagsabi sa atin. Anong basa mo doon na unti-unti na uubos yung mga co-host ni Willie? Ano po sa tingin niyo? Hindi siya magandang katrabaho? Ang baba, gusto ko presidente agad. Ginaganon ko sila lagi, di ba? Presidente agad. At saka kung tatakbo ako, magpapile lang ako ng candidacy, pero hindi ako mangangampanya. Hindi ako maglalabas ng pera. Ang post ni Bea ay agad din niyang dinilit dahil sa pag-call out sa kanya. Spotted si John Estrada na pumasok sa isang bar kasama ang isang foreigner na mistisang babae. Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Lloyd! At ito naman po si Papa O sa Matitiyan. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na! Dali! Sana nadalaw niyo na po yung mga mahal sa buhay na namayapa. Oo nga, Diyos ko, syempre. Lagi naman yan. Ako dinadala ko yung nanay ko. Yes. At ang tatay ko. Yes. Kaya lang namatayan din kami yung hipag ko. Ang aming pakikiramay sa aking hipag na si Ate Jessie Rosanes Pandaan. Nandun ngayon nakaburol sa Alfonso Cavite. Yan. Ako naman dumalaw din dito, Oji. Kanino? Sa mga mahal ko sa buhay na yumaon na, kaya naman ako ang dalawin nila. Akala ko naman sa mga mahal mo sa buhay na bebe ko. Ay! Kasama na rin yun, dito, Oji. Kasama niyang dumalaw. Kasi na may pangakong Jollibee pagkatapos. Ayun na. Tapos, magreklamo. Na? Tito Oji, hindi na ako nakakaipon. Hindi ko alam kung bakit. Kasi puro sa simbahan yung ginagastos ko. Hindi naman totoo. Hindi naman totoo. Konti lang sa mga kinikita niya na pupunta sa simbahan. Oo, kasi yung karamihan doon sa mga katuwang niya sa paglilinis ng simbahan. Dito o din nanggagaling yung lakas ko sa mga lalaki. Ayun. Nakakatulong ko sa pagbubuhay. Sinasabi ko. Ito nga, Tito Oji, nag-celebrate nga kami ng All Saints Day. So sila yung mga katulong ko para maayos ko yung simbahan. Kanyaan yun, pagbigay niyo. Pero nagkawang-gawa si Diyosa. Talagang from his income, talagang namili siya mga tsinelas ng mga bata. Dahil maraming mga kababayan ko nga ang inanod ng baha, yung mga gamit, even yung mga tsinelas talaga, yung mga bata, walang Walang tsinelas. Oo. Sa inyo ba sa Lemery, kumusta? Naku ba ang baha doon, Tito Oji? Kahit yung bukid na dati hindi binabaha, pinasok ng putik yung bahay nila, Tito Oji. Kaya sabi nga nila, mas grabe pa ito sa putok ng bulkan. Yung lugar namin mataas, kaya hindi masyadong binapektuhan. Pero nabutas ang sahig. Yes, yun pa rin yung mga sinkhole nga po, Tito Oji, yung putok pa ng bulkan. Bakit? Anong ginawa mo? Ba't nagka-sinkhole? Doon yata kay pumupwesto. Hindi ko alam yung mga sinkhole. Baka yun po yung putok ng bulkan na dahil nga sa sobrang baha, baka na na siya. Bumigay na. Ay, alam mo, teka, Diyosa, marami nagtatanong, nasan daw sila Ate V nung panahon ng baha, ng bagyo? Ay, naku, marami namang mga artista na pumunta sa Batangas. Hindi lang sa Lemery, kundi sa ibang parte ng Batangas na naapektuhan ng bagyo. Ang former governor nga po ay pumunta din sa amin, si Vilma Santos. At saka alam ko sila, nagbaba ng tulong? At saka sina Willie Villamis sa Talisay naman daw nagpunta. Sina Lani Mercado. Marami naman po nagpunta sa mga naapektuhan ng bagyo sa amin sa Batangas. Kasi ang dami naghahanap kay Ate V tsaka sa pamilya niya, saan daw ng panahon ng sakuna. Alam mo, sa totoo lang, no? Syempre yung iba hindi na nariresibuhan. Ang makakapagparesibo niyan yung mga taong dinatna ni Ate V, kung may mga pictures sila. Yung iba rin kasi walang mga picture, walang mga cellphone. Syempre naapektuhan nga sila, hindi pa. Kaya naman natutuwa rin naman tayo na consistently
talaga napakamatulungin itong si Gerald Anderson. Pumunta rin ng Laurel, Batangas para magbaba ng tulong kasama ang ibang rescuers, mga volunteers, kasama ang ilang kasundaluhan sa Batangas. Diba? Talagang nakakatuwa at buhay na buhay talaga ang bayan yan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Diba, Day? Oo. Siyempre, lalo na kay Ma'am Lenny, grabe yung mga suporta ng mga tao. Oo, di ba? Maging yung ibang mga politiko ay nagpapahatid din ng tulong kay Ma'am Lenny. At siyempre, inaasikaso naman ni Ma'am Lenny. Iniistima naman niya. Yung iba kasi nami-misinterpret. Bakit di ba kalaban ni Lenny? Wala namang kalaban-kalaban. Pagdating ng kalamidad, ang kalaban talaga natin, kalamidad. Yes! Kaya hayaan na natin. Tama. Diba? Ay, nabanggit mo si Kuya Will, Nay. Siya kung bumanggit siya. Ay, siya pala. Pinuntahan niya daw yung yung isang pamilya na namatay sa Talisay. Sorry naman to hear that. Pero ang dami na kasi nakapansin na parang dalawa na lang yung co-host ni Kuya Will dun sa Will to Win. Bakit? Yun nga daw na wala na yung ibang girls. Ang natira lang si Boobsy tsaka yung isa pang girl na co-host. Ano raw dahilan? Ayun na nga, Nay. May nakapagsabi sa atin na magkakaroon daw ng parang reformat yata ang Will to Win. I-reformat? Dahil nga din sa paghahanda dun sa pagtakbo ni Kuya Will bilang senador. So, ibig sabihin, tuloy pa rin ang Will to Win. Oras na hindi mag-back out at magtuloy-tuloy si Willie Revillame. Yes! Sa Senate. Ano na kayo magiging title nun? Kung wala si Kuya Will dun? Ay, hindi ko alam. Poproblemahin ko ba yan? May Quizmosa ako. Ay, ayun. May sarili rin akong problema. Good problem, sabi niyo. Di ba? Sana mga anak yung co-host. Kasi lalo siyang mamamaos niyan. Otherwise, ang mamamaos niyan si Fatima ba yun? Tsaka si Fatima, tama. Si Boobsy, Wonderland. Feeling ko lang kahit hindi naman natin nakakausap si Boobsy. Parang feeling ko talagang kabisado na niya ang galawan ni Willie Revillame. Kaya siguro hindi na rin siya na-offend kung tatalakan siya ni Willie, magagalitan, on air, no? Parang kabisado niya na si Willie. No? Sa tingin ko lang, Tito Ogie, ano basa mo doon na unti-unti na uubos yung mga co-host ni Willie? Ano po sa tingin niyo, hindi siya magandang katrabaho? Ay, syempre meron akong Quizmosa. Meron din ako mga katrabaho doon. Pero okay naman kami. Maganda naman ang relationship namin. At ako naman kasi, pag nagmo-moment ang mga bakla, pinagmo-moment ko. Siyempre, pagka gano'n nag-moment sila, ako tatawa lang. Hindi yung nag-moment sila, babarahin ko ng moment ko yung moment nila. Hindi gano'n. So, ano ang basa mo kay Kuya Will? Ay, ano ba pinag-uusapan? Sabi niya kung ano daw yung basa mo. Sorry. Nawala yung mga co-host. May sarili naman akong problema. Mapaproblemahin ko pa ba yan? Diyos ko, ito ang likod ko, hindi mo makamot-kamot. Ayan na meron akong pangamot. Diyos ko, nakakulong. Asan na yung kahoy? Di ba kahoy yan dati? Ito pa yung problema niya, nawawala. Ang laki-laki nun, nawala. Baka naman naupuan mo lang. Hindi, meron nga akong kaya na sa taas. Kanya-kanya yung nakakalat yung mga pangamot ko sa likod. Para anywhere, anytime. So anyway, going back, kung kaya naman nila na i-host yung show ng 3 lamang sila, go lang. Diba? Ang importante, masarap dapat katrabaho ang isa't isa. Hindi ka nagtatrabaho dahil takot ka lang sa kanya. Hindi ka nagtatrabaho dahil ito lang pinagkukunan ko ng ikabubuhay, kaya susunod na lang ko sa kanya. Importante, masaya ang puso mo sa katrabaho mo. At excited ka lagi na makita yung katrabaho mo sa tuwing magtatrabaho kayo. Ay, kamusta naman daw ba ang rating? Ay, may nagsabi sa akin na yan na paungus daw. That's good. Pataas ang rating. That's good, congratulations. Di okay yung Will to Win pala kung ganoon. Yes. Sana nakakarating kay Willie Revillame. Yung mga binabalita nating pabor sa show niya, sa kanya. Hindi ba?
minsan pag meron tayong nababalita rito, nagtatampo siya eh. Oo. Oo. Pero pag maganda naman yung sinasabi natin, parang hindi yata nakakarating doon. Hindi ba? Sino kayo nagsasabi doon? Bakit yung masasama yung nakakarating? Ewan ko ba? Oo. Actually, hindi lang naman si Willie yung ganyan sa atin. Meron ding ibang nagtatampo sa atin dahil nga, bakit daw natin binalitang ganyan-ganyan. Pag-iisipin ko, teka, inimbes ka namin pinuri hindi ka nga nagpasalamat. Itong ibinalita ka lang namin, tatampo ka na. At saka yung nakakaloka, yung may nagbabalita lang sa kanya, hindi naman napanood. Oo, yung mga ganyan. Kaya sana panonoorin ng buo. Di ba? Ako, invite mo kaya sila Tito Oje sa Bismosa. O yan, 2:30 yun. 2:30 yun. Lunes hanggang Sabado, ha? Pagkatapos ng Itbulaga. Yan. Masaya yun. Punong-puno ng aral. Ha? Talaga? Yes. Napanood ko nga, Tito Diba? Oje. Anong aral ang napulot mo, Josa? Basta alam na alam ko yung sagot, nagdadala parang tinapik natin dito. Diba? Kaya kinakabahan ako baka Ay, dito rin dumadampot sila na itatanong. Ha? Kaya yung mga gustong sumali dyan, kasi pwede yung mga diba? Yung Studio contestants. Yung mga namin, binabalitan namin, dinadampot din, ginagawang question doon. Yun. Kaya Diba? pag balak niyo pong sumali dyan, tutok lang kayo dito. Kunwari. Sa Audio Showbiz Update. Ito, diba? Kunwari, ito, may babalita kami tungkol kay Vice Ganda. Ano? Ano nga yun? Anong kwento? Ano nga yun, Loy? Alam mo yan eh. Ayun na nga, Nay. Kasi nakausap namin ni Loy. Yes, oo. Di ba nga, natanong mo nga siya kung dahil nga pag-usapan din lang yung politika, kung meron bang mga nag-aalok sa kanya na tumakbo. Etong sabi niya. Ever since naman meron naman mga umaawit, nagpo-propose, nagpe-present, mga ganun. Buti hindi ka nagising isang umaga o pinag-iisipan mo the whole night na tatakbo ba ako dito? Para ba ako dito? Pinag-iisipan ko din naman siya kasi sabi ko nga, kahit noon pa sinasabi ko, pag ini-interview ako, nung mga panahong ini-interview ako, sa oras na yun, sinasabi ko, no, I am not running. Parang hindi. Pero sabi ko nga, bahagi kasi ng katawan ko talaga yung politics kasi bata pa lang ako, student leader na ako. As in, nung nasa FEU ako, nagrarally ako sa kalsada. Saka political science ang correct. course mo. So may malaking bahagi ng pagkatao ko talaga yung politics at public service bukod sa nasa entertainment ako. Pero since nasa showbiz ako, tas ang laking bahagi na nung showbiz sa araw-araw kong buhay, hindi kumbaga naisan tabi ko na siya. So pag tinatanong ako, sinasabi ko no kasi hindi ko siya kakayaning harapin. So pag may ganyang kumakausap sa akin, iniisip ko rin siya, pinagninilay-nilayan ko. Tapos pero umabot pa rin naman ako sa hindi. Hindi pa din. Not now or not soon, pero hindi pa. Hindi ko pa nakikita yung malaking dahilan at rason na magsasabi sa akin, dapat tumakbo na, tama yung pagtakbo. So ngayon, hindi ko pa siya nakikitang tama. So, Not for me. Okay. For now. Yung 2028 ba, Vice, paghahandaan mo na kung papasok ka o hindi sa politics? Parang hindi ko siya mapaghahandaan. Parang, ano siya, diba, parang sabi nga nila, parang calling. Pag naramdaman mo. Hindi ko nga siya paplanuhin. Yung gano'n, yung, sa 2028 tatakbo na ako, o sa ganito, kailangan senador na ako, kailangan congressman na ako, or vice president. Hindi. Kaya pag may nagtatanong sa akin, niloloko ko. So, ayoko niya ng baba, gusto ko presidente agad. Ginagano ko sila lagi, di ba? Presidente agad. At saka kung tatakbo ako, magpapile lang ako ng candidacy, pero hindi ako mangangampanya. Hindi ako maglalabas ng pera. Diba? Di ako maglalabas ng pera kasi hard-earned money yung pera ko eh. Lahat ng kinita ko, alam mo yan, di ba, hard-earned siya. So, hindi ko siya ilalabas sa eleksyon. Tapos yung matetempt akong kailangan mabawi ko yun kasi hard-earned yun, di ba? Mauubos. Hindi. Sabi ko, hindi ako mangampanya. File akong candidacy, tapos gagawa akong vlog. Tatakbo po ako, ito po yung mga plataforma ko. Kung bet niyo akong iboto, go. Kung hindi, okay lang din. Yung ganon. Pero joke lang yun. Pero hindi ko siya pinaplano. Hindi ko siya nadadama. Hindi ko siya nadadama. But you're not closing your doors. Correct. Kasi ayoko nga magsalita ng tapos. Kasi pwede kong sabihin ngayon na hindi talaga. Pero
paano kung mawawala naman akong ng kredibilidad at, di ba, at dignidad pag sa'yo, anong nangyari, di ba? Uso naman sa mga politicians yun yung kung niresibuhan dati, ito yung sinabi mo, tapos binawi. Ayoko rin mapahiya sa sarili ko. At saka, di ba, ang dami nangyayari sa mundo na hindi natin inaakala. Kahit nga itong pag-showbiz ko, sino magsasabing mapupunta ko rito, hindi ko naman alam, di ba? Hindi ko nga naisip na magkakaroon ako ng pelikulang bida ako. Hindi ko yan plinano, basta nailagay ka di ba? Paano kung ilagay din ako doon, di ba? Kahit hindi mo naman pinaplano, nilagay ka doon ng pagkakataon at saka ng universe, wala tayong gagawin. So ayoko mapahiya. Paano kung yung universe ang nag-decide? Pero kung ako lang ang magde-decide, hindi ko siya trip. Ayun. Ayun naman pala, hilig naman talaga ni Vice yung politika. Yes. Actually, may off the record pa kaming pinag-usapan, Siyempre, since off the record yun, hindi ko na para ibuga ko pa dito, Basta kung ano yung pinarinig sa atin ni Vice kanta, yun na yun. Oo. Meron pa ba ibang sinabi si Vice? Ay, ito na nga, dahil nakaka-celebrate lang na ng 15th anniversary. Edi napagkwentuhan natin. Ang pagbabalik tanaw, di ba, ng Showtime. Na sino nga daw magkaakala na abot sila ng 15 years. Nun daw, may sinasabi siya sa'yo nung nagsisimula. Nung minamanage ko pa si Vice ka na taong 2006 hanggang 2011. Nagsisimula pa lang yung It's Showtime. Ayan. Meron sinasabi si Vice. Ano? Eto. Diba nga, nung nagsisimula yan, ano ba sabi ko sa'yo? Yung magtatagal yun, parang perya. Diba? Sabi, Mama, parang di na magtatagal yung show na yun, parang perya. Tapos sabi mo, okay lang, isang season lang naman yan. Rakitin mo na, diba? Rakitin na natin, sayang yung TF, tsaka yung exposure. O, diba? Who would have ever thought, diba? Wala namang 15 years na. And sabi nga ni Tita Cory kanina, this is gonna be forever. Hanggat may lakas ka, hanggat gusto mo, hanggat kaya mo pa, dire-diretso to, walang hintuan. Kaya sabi niya sa akin, napunta siya sa dressing room, ang hope ko sana hindi ka magkakasakit, hindi ka magsasawa, hindi ka susuko, kasi hanggat di ka sumusuko, dire-diretso to. Kaya matagal pa po tayong magsasama. Pagtitiisan niyo pa ako. Matagal-tagal pa yun. Ayan ang kwento, Nakakaloka. Mukha daw perya. Totoo ba? Oo. Sinabi niya, pero sabi ko, syempre, kailangan namin exposure, no? Oo. Kasi sinabi rin ni Vice sa akin nung araw na, Mama, kailangan na nating mag-artista. Gusto ko ikaw mag-manage sa akin. Oo. Andiyan na si Kay Brosas, si Ethel Buba, si Chocolate, si Poo, ganyan. Tapos si Ate Kay, ako na lang ang hindi pa. Kaya kailangan trabahuin na natin to. Kaya nung yung It's Showtime, nung pre-programming pa siya nung Wawawi ni Willie Revillame. Talagang pinush namin si Vice. Bilang hurado pa nun Diba? Tinan mo naman ngayon, how time flies, no? Yes. 15 years na sila. Congratulations! Diba, samantalang merong ilang mga bashers yan na hindi naman naaabot ng 15 years yan ayan, umabot po ng 15 years. Ano sasabihin naman natin? Hindi aabot ng 16 years? Tapos, pag inabot ng 16 years, hindi man aabot ng 17 years. At least, diba, ang ating pagbante sa It's Showtime, kasi talaga si Vice talaga yung kumikilos behind the success ng It's Showtime. Talaga yung mga pinagsama-sama nilang utak yan yung Bong Navarro. At talagang binigyan sila ng laya ni Tita Cory. At sabi ng Tita Cory, di ba, forever na sila. Forever na Showtime. Diba? Ako naman, Tito Oja, hindi ko malilimutan. Yung unang palabas ng Showtime, talagang nanood ako yung... Showtime. Showtime. Unang linggo. Sabi mo Showtime. Kasi nga, puro ka Showtime. Ayun! Ayun naman! Basta, yung unang Showtime talaga ng linggo, pinapanood ko yun. Part ako ng Showtime 15 years. Pero pinanood niya isang linggo lang, tapos never na daw ulit siya na. Kasi nasira nga yung TV nila. Ay, talaga ba? Yung sobrang favorite ko dito, Ojo, yung magpasikat nyo. Yung talaga yung magpasikat. Actually, noong... Huwag ka uma-actually.
Diyos. Every Christmas noon sa amin, lagi ako may pa-showtime, magpasikat. Ginagaya ko yung mga grupo Sa mga amin. Christmas parties ng mga opisina, yung magpasikat yung team din nila. Yes, Wala lagi-lagi. Oo. Napakagandang concept naman din kasi talaga. Correct. Oo. Diba? Ay, nako. Basta, ang ating pagbata sa It's Showtime, Yes. alam naman natin na ang bawat pagpapasikat nila ay may kasamang dugo, pawis, puso, utak. No? Ang ating pagbati sa kanila. Ang pagbati rin sa winners, no? Yung team ni Kim Chiu, Ogie Alcancid, MC Yes. Yung premyo nila mapupunta sa dinala na sa Angat Angat Buhay. Oo. Nakakatuwa din na hindi naman din sila nananalo. Ang alam na nila, at wala pa man din daw kalamidad, talaga nakaplano na if they're going to win, Angat Buhay ang foundation nila. Oo, nakakatuwa. At syempre, patuloy pa rin naman tumatanggap ng tulong ang Angat Buhay. Oo, ayan na, huwag kayong mag-atubili. Talagang makakarating yan sa mga talagang nararapat na tulungan. Hindi yan mapupunta sa bulsa lamang. Kaya pala ang mga pusang iba, doon na daw magbayad ng tax sa Angat Buhay. Kasi trusted nila. Siyempre, no, hindi lang yung Loy, no? Meron pa tayong balita. Ay, ano? O, ito. Na-call out si Bea Alonzo ng mga netizen dahil sa kinosplay niya ang isa sa Menendez brothers na kung matatandaan natin noong 1989 ay walang awang pinagbababaril at pinatay ang sariling ama't ina ng naturang magkapatid. Makikita pang may shotgun sa kanyang tabi si Bea and yung comment pa ng iba ay parang niroromantasize pa raw ni Bea yung ginawa ng magkapatid. Ang post ni Bea ay agad din niyang dinilit dahil sa pag-call out sa kanya. Yung iba naman ay naintindihan si Bea since Halloween naman daw at baka yun daw ang napiling i-represent ni Bea. Lalo na at parang naka-haircut na panglalaki ito na talagang ginaya yung isang Menendez brother na si Lyle. Pero ano nga kaya ang rason ni Bea? Bakit kaya dinilit ito? Samantala, umani naman ng 2.6 million views ang reels ng isang nagngangalang Ken Quinones kung saan spotted si John Estrada na pumasok sa isang bar kasama ang isang foreigner na mistisang babae. May nakalagay pang mag-chill muna raw si Rigor Lena at sa isang kuha naman ay nakalagay, pakisabi kay Marites at Lena, mamaya para uwi si Rigor. Maraming netizen tuloy ang nag-conclude na hindi pa rin nagkakaayos ang mag-asawang John and Priscilla dahil may ibang ka-date daw itong si John. Hintayin natin si John, baka iba naman ang kanyang rason tungkol dito sa isyong ito. Oh, ayan, diba? Oo. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa amin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click nyo lang po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigay po yung aming episode ngayon, meron kayong komento sa lahat ng aming chika, comment below, click the like button, huwag kalimutan i-click ang notification bell! Click yan kayo muna naman na-notify na meron kaming latest update. Yes. Siyempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana mo natin mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. Meron po tayong bagong vlog dyan. At syempre, nais natin po salamat sa Envy Skin Beauty and Wellness Center for our skin, face, body, and wellness. Diyan po sila sa Mother Ignacia sa tapat po ng ABS-CBN. And of course, we'd like to greet ang aming magiting na lawyer, Attorney Reggie Tonggol of Reggie Tonggol Law Firm. Maraming salamat, Attorney! Thank you, Attorney at Angelo. Yes! Alam na. Yes! At then, nais ko lang po batiin ang ating mga masugid na mga ka-updates mula sa Oman Country. Si John Gungon Jedra, Kuya Bogumil at Jugo Allen and family. Thank you for always watching! Dito na sa Chula Vista, sa San Diego, California. Ayan. Si May Aguilan. Ay. At yung husband niya, si paring Vic Aguilan. Ay, kamusta na po? Sobrang fan sila ng ating OGDS Showbiz Update. Yes! Oo, ayan ha. Hayaan niyo pag nagpunta kami dyan ha. Treat nyo naman kami kahit isang lunch. Charot! Wow! Siyempre si Tita Mary Opencio, si Tita Lilian Tolentino. Yes, Tita Lilian! California. Ayan. Yes! At Tita Mary Ann, alam mo Yes! At si Sir Robert, ng RCC Staffing Solutions. Sa New York naman. New York naman yan. Siyempre pa, Diyosa. At syempre naman po sa aking mga social media account from Facebook, TikTok,
Instagram, YouTube, Diyos sa Popo po para happy lang tayo. And syempre maraming salamat din po sa ating mga sponsors sa Headway Hair Salon, sa Ideal Vision, sa Gorgeous Smile by Dr. J.D. Solis, at sa Deluxe Spa. Ayan, maraming salamat. Ayan, at syempre pa aking panayang pa rin kay Wendell Ramos. Ayan. Parang di tumatanda dahil. Diba? Gwapo-gwapo pa din ni Papa Wendell. At kung bakit siya tatakbo bilang konsihal sa Manila. Why? Siya naman paano magpaliwanag siya. Laki na siya Diba? Panoorin po ninyo. Siyempre, maraming salamat sa Horchata Cafe. Yes. Diyan sa taas ng Paldo Korean Restaurant sa Scout Santiago. Yan ay pag-aari ni Ryan Bang, yung Paldo. Tapos kay Maring Paula naman, yung Horchata. Orderin dyan yung dirty horchata, masarap. Ang sarap. Promise. Yes, At syempre pa ang Headway Vera Salon, maraming salamat. At sa Mel Cockpit. At sa Ideal Vision, alam mo na. Doc Jessica. Yes, At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa Osin OGPS, na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga. Huwag na huwag po tayo makakalimot, Magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing, every gising is a blessing! Ano pa nga bang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na! Dali! Ang bilis na panahon na yung November na at talagang ito yung 4th year anniversary natin. Yes, na yung November! Ang daming reason to celebrate. At syempre, birthday man ko, Nay. Birthday na pa ni Mama Loy. Yes! Parang paparin ito sa kanila ng regalo. Jay, ikaw pa yan, Jay. Hindi! Kaya naman gano'n ka, tapos nagpaka-Jay. Hindi, Nay. Napaka-happy ko lang kasi nga, tuwing November, pag nasabay pa na yung birthday ko, anniversary natin, di ba? So, ikaw na lang mag-celebrate. I mean, ikaw maghanda. Tapos sabay mo na yung anniversary natin. Pwede naman. Basta ito yung QR code na, yan. Pasahan mo na. Ang labo talaga. Wala din yung QR code. Ito. Ang labo talaga.